Isang pinagpalang hapon mga kapatid at muli po, inimbitahan ko po kayo na lagi po kayong sumabaybay, huwag po kayong magsasawa at sino man po ang tagapagsalita, nagbabahagi ng salita ng Diyos ay atin pong bigyan pansin. Salamat po. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga po yan. Pagka daw may tsaga ka, meron kang nilaga. Sa pagtsatsaga natin, sa pakikinig, pagsubaybay, magbubunga po ng paglago yan sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin mga kapatid at simulan na po natin. Panginoon, salamat po ngayong hapon na to. Minsan pa kami po ay dumadalangin na kami patnubayan mo. Ang aming guro ay ang Espiritu Santo na siyang laging magtuturo sa amin. Kayo po ang may taas, kayo ang maging sentro, hindi po yung aming mga sarili. Mabigyan na kaluwalhatian ang iyong mga salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa po ay pamilyar na po sa inyo mga kapatid. Ito po ay mababasa natin sa John chapter 14. 14:6, no, yung sinasabi po natin, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala pong kupas yan. Yan po ang katotohanan. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Minsan ang mga alagad ay nababalisa po sila sapagkat ang Panginoon ay nagsasabi na siya ay aalis. Paparoon siya na hindi po ito maintindihan ng mga alagad sapagkat ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang pagbabalik sa Ama. Pero magaganap muna yung kanyang kamatayan. At ang mga alagad niya ay hindi maintindihan sapagkat nung panahon na ito hindi pa naipapagkaloob ang Espiritu Santo. Kasama pa po nila ang ating Panginoon. So sila po ay tinuturuan ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, noong mga panahon na kasama nila ang Panginoon, ay hindi pa po naipapagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya yung mga talinghaga, minsan yung mga sinasabi ng Panginoon, hindi pa nila lubos na maunawaan. So nagkaroon lamang po sila ng pangunawa at lubos na naintindihan ng lahat ng bagay patungkol sa sinasabi ng ating Panginoon nung sila ay nakatanggap dun sa the day of Pentecost, sa Book of Acts, no? Natanggap nila yung Espiritu ng Diyos. So dito po sa ating pag-uusapan ay pamilyar po ito sa atin. So marami na po usapin ang dumaan. At sinabi po ni Jesus yung magkakanulo sa kanya itong panahon na ito. At yung sinabi rin niya po rito yung pagkatwan ni Pedro. At dito po naganap yung paghuhugas ng Panginoon sa chapter 13 ng John. No? Inugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. At ito na nga po sa John 14:6, sa verse 1, sa verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ngayon, sinasabi ko sana sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako, na ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Binabanggit niya yung second coming. At alam niyo na ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan pupunta at paano namin malalaman ang daan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilalanin ninyo siya at inyong nakita. So hindi nila maintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Kasi nga po magaganap muna yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At siya ay babalik sa Ama. At sabi niyo sa kanyang pagparito, isasama niya na yung kanyang mga alagad. So hindi po nila masyado pang naiintindihan sapagkat sabi nga po natin, wala pa po yung Espiritu. Pero ang bibigyan din po natin dito yung sinasabi ng Panginoon
na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pamilyar po tayo sa mga daan na lagi po natin kapag pupunta po tayo sa isang lugar. Bagamat marami pong pwedeng daanan para makarating sa isang lugar, pero dadaan at dadaan ka doon sa tinatawag na daanan, no, kalsada, street. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoon, kung ikaw ay pupunta sa kaharian ng Diyos, sa kanyang Ama, ang tinutukoy niya ay dadaan ka muna sa Kanya. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala pong makapupunta sa kaharian ng Diyos at wala pong makapupunta, makakalapit sa Ama kung hindi mo dadaanan si Jesus. Kaya nga po nakakalungkot isipin na marami ang hindi dumadaan sa ating Panginoong Hesus. Hindi po siya kinikilala. At ang sinasabi po sa John 14:6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kailangan hindi mo pwedeng baliwalain ang ating Panginoong Hesus. Hindi mo siya pwedeng i-reject. Hindi mo siya pwedeng hindi kilalanin ang ating Panginoon. Sapagkat sinasabi siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Ang katotohanan ay si Jesus. Siya lamang po ang makapagbibigay ng katotohanan sa bawat tao. Hindi mo ito matatagpuan sa reliyon. Hindi mo ito matatagpuan sa sarili mo. At hindi mo ito matatagpuan sa sino mang tao. So matatagpuan mo ang katotohanan sa ating Panginoon. Daan, katotohanan at ang buhay. Ang Panginoon ay siya lamang ang nakapagbibigay ng buhay. Remember po, lahat po ng sa Bible, nung panahon ng ating Panginoon, maraming ipinakita ang ating Panginoong Hesus na namatay at kanya itong binuhay. Katulad ni Lazaro, yung anak ng balo sa Nain. Marami pa po kung mapabasa niyo sa Biblia. Si Jesus ay bumuhay ng patay. Ibig lang pinapakita lamang po rito na si Jesus, inaangkin niya po na siya po yung daan, katotohanan at ang buhay. Mahirap angkinin ng isang bagay kung hindi mo naman ito titulo. Katulad na, pag sinabi natin na ako ay isang guro, pag sinabi mong isa kang guro, patunayan mong ikaw nga ay guro. At may titulong guro. Pag sinabi mong ikaw ay isang engineer, patunayan mong ikaw ay isang engineer. No? Na meron kang katibayan na ikaw ay nakapagtapos. Inaangkin mo yung isang titulo sapagkat alam mong ikaw yun. Kapag sinabi mong ikaw ay isang pastor, dapat pastor ka talaga. At may katibayan na ikaw ay may mga witness na ikaw nga ay isang pastor. So, ibig sabihin, inaangkin mo yung isang titulo na totoong ikaw yun. Dito makikita natin si Jesus, inangkin niya. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. So, inangkin mismo ng Panginoon na siya yung daan, na hindi ang isang tao, ang mga taong nagnanais na maranasan ang kaligtasan, maranasan ang kaharian ng Diyos, maranasan ang buhay na walang hanggan. Hindi mo pwedeng hindi daanan ng ating Panginoon.
hindi mo pwedeng hindi siya kilalanin bilang Panginoon. Wala pong natatanggap ang tao sa reliyon na buhay na wala hanggan. Hindi kayang ibigay ito ng reliyon. Hindi kayang ibigay ng sino mang tao. Hindi ito kayang ibigay ng sino man. Kahit pa ang anghel, hindi ka kayang bigyan ng buhay na wala hanggan. Sapagkat ang makapagbibigay lamang nito, ang ating Panginoon. Ulitin ko po, inangkin mismo ng Panginoon siya ang daan, ang katotohanan. Walang katotohanan sa reliyon. Bagkus ang mga reliyon ay nagtuturo ng pagkilala sa Diyos. Pero hindi po nagtuturo ng katotohanan. Bakit? Bakit ang katotohanan, kung ang isang reliyon ay magtuturo ng katotohanan, sasabihin niya kung sino talaga yung Diyos. Kung sino yung makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sino yung isinugo ng Ama. Sino yung namatay sa krus. Sino yung ipinangakong tagapagligtas. Sino yung Mesiyas. Pinatunayan ito ng ating Panginoon sa pagpapakain sa 5,000 at 4,000. Pinatunayan na siya ay nagpagaling ng mga inaalihan ng masamang espiritu, ng mga bulag na kanyang pinadilat, nakakita, mga lumpo na nakalakad, mga paralitiko, na siya po ay nasa banig ng karamdaman, nakaranas ng kagalingan, ang mga bingi na nakarinig, ang mga may bisyo na pinalaya, ang mga inaalihan ng masamang espiritu at nagbebenta ng laman, mga babaeng nagbebenta ng kanilang laman, ay pinalaya ng ating Panginoon. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Hindi po namin kayo ililigaw sa aming pangangaral. Hindi po namin kayo kikilitiin o magsasabi ng kasaganaan. Hindi po kami magtuturo ng kasaganaan. Hindi po kami magtuturo ng lalagpas sa sinasabi ng Biblia. Kung sinasabi ng Biblia na si Jesus ang daan, dapat sino mang tao, sino mang leader ng reliyon, dapat dumaan ka kay Jesus. Sapagkat siya yung sinugo ng Ama. Yan ang katotohanan po niyan. Dadaan ka kay Jesus at hindi mo pwedeng hindi kilalanin si Jesus. Ngayon, may mga reliyon na hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Nakakalungkot isipin na saan po nila kinukuha yung kanilang paniniwalang ganoon. Sinabi ng Biblia na si Jesus ay nagkataong tao. Totoo po yun. Siya ay totoong tao sapagkat siya ipinanganak ng isang babae, si Mary. At sinabi niya rin, darating ang anak ng tao, pinapatunayan ng Panginoon na siya ay tao. Pero hindi sa kabilang banda, sa kabuuan, half-truth po kapag tinuro mo si Jesus ay tao lang. Kailangan po mabuo yung whole truth, ituro mo si Jesus ay Diyos. Sapagkat siya lamang po ang nabuhay na maguli. Pinatunayan, yan po ng Biblia, na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Katotohanan. Masakit ang katotohanan, mga kapatid, kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos. Lalo na kapag tayo inaalipin ng kasalanan at tayo namumuhay sa kasalanan, pinaghaharian ng kasalanan. Masakit sabihin ang katotohanan. Masasaktan po tayo. Lalo kapag po tayo ay may bisyo, kapag po tayo ay punong-puno ng pride, mapagmalaki, hambog, mapagmataas, at walang kinikilala kundi yung sarili lang. Masakit pong marinig yan. Kung ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay nangangalunya, masakit pong sabihin yan. Masakit pong tanggapin. Ikaw ba ay namumuhay sa isang bawal na relasyon? Masakit pong sabihin yan. Ikaw ba ay pumapatay ng tao? Ikaw ba ay magnanakaw? Masakit po sabihin yan. Yun po ang sinasabi ng Biblia, si Jesus ang katotohanan. Ibig sabihin ng katotohanan, hindi po nagsisinungaling, hindi po nagjo-joke ang ating Panginoong Jesus. Hindi ka po niya bibiruin. Sasabihin niya yung katotohanan para makalaya ka.
Dalawa po ang ibig sabihin ng katotohanan, ng kritisismo. Kasi pagka po sinasabi yung katotohanan, para bang kinikriticize ka, sinisiraan ka. Dalawa po ang kritisismo, isang constructive. Ibig sabihin ay katulad ng isang bahay na bagamat siya ay buo pa, pero kailangan mo nang i-repair, i-renovate. Constructive po yung criticism. Isa naman pong criticism ay ito po yung destructive. Nakasisira. Chinichismis ka, hinahatulang ka, at idinadown ka. Ang Biblia po, sa tingin nyo po ay kinikriticize kayo, hindi po. Bagamat yan po ang dating sa tao, pero po yan ay constructive. Bubuin ka, itatama ka, ipapahalagahan ka, at bibigyan ka ng tsansa na muli mong itama ang iyong buhay. Yan ang katotohanan. At ang buhay, yung huling-huli po, sa Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, wala ka pong matatagpo ang buhay. Walang buhay na wala hanggang sa reliyon, mga kapatid. Huwag po kayong sumapi sa reliyon. Sumapi kayo kay Jesus. Tanggapin niyo si Jesus bilang tagapagligtas. Makipag-ugnayan kayo sa Kanya. Kayo mga born again, hindi ba reliyon kayo? Kaya sabi natin na tayo ay reliyon. Pero hindi po namin sinasabi kami po ang magliligtas sa inyo. Kami rin po ay makasalanan. Kami rin po ay nagkakamali. At hindi po namin kayang bigyan ng buhay na walang hanggan at mapatawad kayo sa inyong makasalanan. Hindi po namin kayo mabibigyan yan. Ang tanging makapagbibigay niya ng ating Panginoon. Binibigyan din namin si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya po, huwag po kayong magatubiling tanggapin ang ating Panginoon sa inyong buhay. At kung kayo hindi nyo pa tinatanggap ang ating Panginoon, ito ang panahon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon, ang araw ng pagtanggap sa ating Panginoon. Katulad ng nararanasan po natin ngayon, napakalaki na po ng bilang ng tinamaan ng virus. Maaaring natatakot po tayo na lumabas sapagkat iniisip din po kasi natin yung pamilya natin. Kaya lang po, talagang sabi nga nung sekretary ni Duterte, na tagapagsalita niya, si Harry Roque, ang tagapagsalita ng Pangulo, na wala tayong magagawa kundi magtrabaho na kasama na natin yan, yung COVID-19. Kaya nga po, ingatan po natin ang ating sarili, ingatan po natin ang ating pamilya. Ang mahalaga po ay meron tayong proteksyon. Ginagawa po natin yung mga advice ng ating gobyerno. Umiwas sa mga matataong lugar, lagi po tayo mag-face mask, magsumuot ng face shield, huwag kumari po, huwag masyadong maglalabas ng bahay, kung di rin daw po mahalaga yung ating gagawin. Mga kapatid, ang ating Panginoon, ang kasiguruhan, siya po ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Huwag po tayong palilin lang sa reliyon na kailangan mong, ito na yung nakagisna namin, ito na kami. Salita ng Diyos ang dapat nating malaman. Ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung gusto mong ilid ka namin sa panalangin, kung ikaw ay hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon, ito na yung araw. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na linggo. Ngayon po ang araw na dapat mong tanggapin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at sumabay ka sa aking panalangin. Panginoon, salamat po. Kayo po ang isinugo ng Ama. Kayo ang Mesiyas. Kayo ang katibayan na nasa inyo ang buhay na walang hanggan. Kayo ang daan, katotohanan at ang buhay. Kayo ang nagpapalaya sa mga inaalipin ng bisyo. Kayo po nagpapagaling sa mga may sakit. Kayo po, Panginoon, nagpapalaya sa sino mang inaalipin ng kasalanan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga taong nakikinig ng iyong salita.
na ngayon po ay nakikita mo na sila po ay sumusubaybay. At ganun din po sa mga kapanonood ng mga video, especially sa pangangaral ng iyong salita, hipuin po yung mga taong ito. Siya po ibigay niyo ng pagkakataon na tumanggap at kilalanin kang tagapagligtas, Panginoon. Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at iniling po namin na pagharian po ng iyong Espiritu ang buhay ng bawat isa sa amin. Sinusuko po namin sa iyo ang aming buhay, tinatanggap ka namin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang patakbo ng aming buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Patuloy mong pagpalain ang mga taong tumanggap sa iyo, Panginoon, at nananalig sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. God bless you, brethren.